Magandang araw mga masters. Gagawa tayo ng ating prediction sa taon 2024 tungkol sa Pilipinas at sa ating presidente, Ferdinand Romualdez Marcos. Mga kontrobersyal sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa sigalot sa tinatawag na West Philippine Sea. Titingnan natin kung anong mangyayari sa taon 2024. Baka magkaroon tayo ng Battle of the Water Cannon. Masaya ito. Titingnan natin kung anong magaganap. Tunghayan nyo sa video ito. Ang aking mga makikita at maaamoy sa future ng ating bansa at sa ating Pangulong Marcos ay totoo ito. Or hindi ko sinasabi na 100% na mangyari ito. Mayroon lang degree of accuracy. Bawat psychic naman mayroong certain degree of accuracy. Mayroong 70%, mayroong 80%, mayroong 85%, mayroong 90%, at imposible na magkaroon ng 100% accuracy. Dahil ang mga nangyayari sa ating buhay ay nakabase sa ating mga choices, personal choices. Pero mayroon tayong tinatawag na collective choices or mass choices na minsan or kadalasan hindi natin alam or hindi tayo aware na ito pala ang mga gusto natin mangyari upang ma-experience natin ang pagbabago o kaya'y growth sa ating pagkatao at sa pangkalahatan. Nag-aapekto ito sa ating ekonomiya, sa ating supply ng pagkain, at lahat-lahat, even sa komunikasyon. Hindi natin alam na isang pag-iisip lang ay nakakaapekto ng malaki sa ating mga experiences, personal o kaya'y collective. Kaya tunghayan nyo kung anong aking mga makikita tungkol sa mangyayari sa taon 2024 sa Pilipinas at specifically sa ating presidente. Ang aking makikita at maamoy sa mga mangyayari sa taon 2024 tungkol sa Pilipinas at sa ating presidente ay sarili kong ideya lamang. Or sabihin natin, katang-isip lamang. Pero ang katang-isip ay realidad para sa akin. Pero hindi lahat ng katang-isip ay naging realidad dahil may mga taong hindi pa ready ma-experience ang mga ito. Kaya kung ano man ang aking makikita, positive man o negative, nasa sa inyo na kung paano ito intindihin. Sasabihin ko lamang kung ano ang aking makikita. Sa taon 2024, lalo na sa unang mga buwan ng Enero at saka Pebrero, may mga hindi inaasahang pangyayari na makakadulot ng magandang epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Magkakaroon ng malakas na international ties ang Pilipinas, lalo na sa Europa, sa Amerika at saka sa Middle East. Mag-aalaw ito ng mga malalaking negosyante na mag-invest sa Pilipinas upang umangat ang ating ekonomiya at mag-produce ng malawakang trabaho para sa mga Pilipino. Dahil hindi lang ito mangyayari sa Luzon lamang, kundi sa Mindanao at saka Visayas. Magkakaroon na ng maraming trabaho para sa ating mga kapatid sa malayong lugar or sa mga lugar na hindi pa masyado na develop. So, sa taon 2024, mabibigyan ito ng pagkakataon para ma-develop at magkaroon ng malalaking kumpanya na taga-ibang bansa. Dahil ang Pilipinas ay may mataas na rate ng tinatawag na security. Hindi makaapekto ang issue between sa China at sa Pilipinas dahil alam nyo naman na parang nabubuli yata tayo ng mga China, pero magkakaroon ng action ang Pilipinas at lalo na ang international community or international organization, kasama na ang European Union, Amerika, Australia at saka
Middle East, pati na rin ang Japan, Taiwan, laban sa China. At papasok sa eksena ang tinatawag natin United Nations. Kaya hindi yan magdudulot ng malaking problema sa ating bansa. Patuloy pa rin ang pag-angat ng ating ekonomiya, pero sa mga month ng March at saka April, magkakaroon ng kaunting problema ang ating presidente sa kanyang kalusugan. Kaya kailangan ng medyo matagal na pagpapahinga dahil sa kanyang sakit na magkakaroon ng komplikasyon. May nakikita akong malaking pagbabago sa pamamahala sa gobyerno. Pero magkakaroon tayo ng tinatawag na acting president. Siguro alam nyo naman yan kung sino ang magiging acting president. Maglalas ito ng mga siguro 3 to 6 months hanggang sa magkaroon ng tinatawag na magkakaroon ng malaking influence ang Supreme Court sa mga bagay na ito. At dahil sinusunod natin ang ating tinatawag na konstitusyon, kaya kung ano man ang nakasulat dito ay masusunod. Maraming mga kapatid natin sa bundok ang magbalik sa sabak ng gobyerno dahil magkakaroon ng magandang program para sa kanila upang mabigyan sila ng tinatawag na amnesty. At nakikita ko pa rin na ang korupsyon sa gobyerno nandyan pa rin. Kahit na marami nang nagawa ang ating presidente, pero hindi pa rin maiwasan na magkaroon ng korupsyon. At mailathala ito, lalo na months ng January, February, hanggang May. Medyo matagal-tagal na issue ito hanggang sa magkakaroon ng Senate inquiry. Sa aking nakikita at naamoy, tungkol ito sa PCSO. At mayroong minor case related sa DPWH, Customs and BIR. Magkakaroon din ng konting gulo sa Mindanao, pero madaling maayos ito dahil kung ano man ang mga terroristic attack or plans na para ma-destabilize ang ating gobyerno, mariresolve ito ng mga kapatid natin na military, lalo na sa Mindanao. Ang negosyo related sa gaming or pugo, magkakaroon ng reinvention. So, ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng law na para ma-regulate ito at magiging effective ito lalo na sa second half of the year 2024, sa mga months ng July hanggang September. At may mga problema related sa how to handle calamities, lindol, bagyo, at isang trahedyang naaamoy ko na mangyayari sa Himpapawid, lalo na mga sa month ng May, June at saka July. So kaya mag-ingat sa pagbiyahe. Kung may mga kutob na kayo, wag na lang ituloy ang biyahe. Or kung masama ang pakiramdam nyo, wag na lang ituloy ang biyahe para makaiwas sa trahedya or sa aksidente. May nakikita din ako na bagong sakit, pero normal lang yan dahil ang mga bagong sakit na nag-i-exist katulad ng COVID or kung ano-ano pa ay mayroong purpose para sa ating mortality. Wala naman nabubuhay hanggang 150 or 180 or 200 or 300. Lahat naman tayo mayroong certain age na kailangan ikabubuhay dito sa lupa.
sa maraming paraan. Sa sakit o kaya'y sa sarili nating lifestyle. Kaya nga sabi nila, ang death is what you call subconsciously and consciously chosen. Mag-ingat sa terroristic attack sa mga months ng May at saka June. At patuloy ito hanggang sa months ng November at December. Pero kayang lutasin ng mga kapatid nating mga militar ang isyong ito. Magkakaroon ng malaking issue sa lupa ang gobyerno, lalo na sa mga projects related sa reclamation, hindi lang sa Luzon, pati na rin sa Mindanao at Visayas. Pero malulutas ito ng mga problema ng ating Pangulo. Magkaroon ng programa sa agrarian reform, lalo na sa mga month ng July at saka August, ang mga kapatid natin na magsasaka na mabigyan ng mga lupa para gawin nilang sakahan. Mag-ingat sa malakas na lindol na mangyayari sa mga buwan ng September at saka Oktubre sa taon 2024. Nakikita ko at naamoy na mangyayari ito sa lugar sa Northern Luzon, sa Central Luzon, at lalo na sa Metro Manila. Kakaroon ng kakaibang representante ang kagaya nating mga psychic sa taon 2024, ma-acknowledge ang kanilang importansya at mga tulong para lutasin ang mga problema, lalo na ang mga celebrated at saka mystery crimes. Malalaman nyo ito sa buwan ng Marso at Abril ng taon 2024. May dating iconic na politician na isang babae, dating presidente, nababalik sa gobyerno. Magkakaroon ng mataas na posisyon upang makatulong sa ating mga Pilipino, lutasin ang problema sa tinatawag na poverty at economy. Siguro alam nyo na ang babaeng ito dahil may mataas na pinag-aralan ito sa tinatawag na economy, or ang tawag sa kanya ay economist. Magkakaroon ng panibagong secretary ang Department of Justice. Isang subok na magaling na lawyer sa mga tiyempo, sa mga time ni na Ramos, Erap, at nung time pa ni Presidente Pinoy. Magkaroon ng reorganization sa hanay ng mga matataas na posisyon sa kabinete, lalo na sa mga second half of the year. Magkakaroon ng panibagong political party na magdadala ng malakas na mga kandidato sa susunod na eleksyon, sa local at saka sa national election. Maraming mga projects na ma-implement ang gobyerno, lalo na ang mga projects na magdudugtong ng mga isla sa Pilipinas, sa Visayas, sa Mindanao, at saka sa Luzon. Pero matagal ito matatapos, aabot ito ng mga 4 hanggang 5 taon. Pero maisakatuparan nito dahil mayroon ng international funds na marirelease sa tulong ng World Bank or International Monetary Fund. King naman nakikita at naamoy sa aspeto ng spiritualidad at reliyon. May isang Pilipino na manonominate na magiging Santo Papa.
magiging controversial ito, lalo na sa mga buwan ng Agosto at Septembre. Magiging controversial ito dahil for the first time in history, mayroong Pilipino na manominate na magiging Santo Papa. Pero hindi pa ako sigurado kung siya ay magiging Santo Papa. Abangan na lang natin sa susunod na mga kabanata. Pero kung gusto nyo alamin, mag-comment lang sa video ito. Sasagutin natin in private. Sa larangan naman ng negosyo, ang nakikita natin na magagandang negosyo sa taon 2024 ay ang transportation, logistics, mining, real estate, food and beverage, import and export industry. Maging maganda din ang negosyo sa trading, lalo na sa currency, Bitcoin at kung ano-ano pang mga coin na yan. Magiging maganda ang takbo ng negosyo sa Bitcoin next year. Although expected naman yan na taas, baba. So depende na sa inyo kung paano ito i-manage. Kailangan wag lang gamitin ang inyong mga logical knowledge about trading dahil malaki pa rin ang role ng intuition sa pagtitrade. Maganda rin ang business related sa gaming. Kaya sinasabi ko na kanina na ang Pogo ay ma-rediscover. Magkaroon ng magandang opportunities para sa Pilipino magtrabaho. Maraming mga Pilipino ang mabibiyaan ng trabaho. Pero mayroong strict at mataas na standard na i-impose na law tungkol sa tinatawag na Pogo. Maging masagana din ang fishing industry. Pero yon, lumalayo lang ang destinasyon ng ating mga kapatid na mga mangingisda para makahuli ng mga malalaki at maraming isda para i-supply sa atin pangangailangan sa bawat araw. Ang sigalot sa West Philippine Sea ay matutuldukan na at malaya ng makakapangisda ang ating mga kapatid na mangingisda sa West Philippine Sea. Magkakaroon ng exploration sa taon 2024, lalo na sa second half of the year, doon sa Palawan. Pero kailangan pa ng matinding or masusing pag-aanalisa ito para matuloy ang joint project ng international countries with the Philippines para ma-explore kung ano man ang nakatago na likas na yaman sa Palawan. Lalo na sa mga months ng July hanggang November ng taon 2024. Lakas ng feminine energy influence sa taon 2024. Kaya may kutob ako na isang powerful na Pilipina ang magkakaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno. At magdadala ito ng pagbabago sa mga Pilipino. Paumanhin lang po, ang aking mga nakikita at mga naamoy ay pawang sarili lamang na pananaw. Hindi ko sinasabi na 100% mangyayari ito. Kaya nga ang sabi ko, mayroon lang degree of accuracy. Hindi naman lampas ito ng 95, kundi pwede naman mababa lang. Pero mababalidate natin ang mga nasasabi ko pagdating ng araw. Kayo na ang bahala mag-intindi. Lahat naman tayo pwedeng mag-predict. Pero may mga kanya-kanya tayong basihan. Yung iba, logical basis. Yung iba, intuitive basis. At yung iba, using their mental and psychic faculties. Lahat tayo may ganun. Mayroon lang degree. Nagkataon lang yung sa akin, kinarir ko na. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, share, and subscribe
Maraming salamat po.